Hi everyone! In this video is pag-uusapan naman natin ang mga long entry setup natin. Okay? So unahin na natin to si T1. Okay? Kailangan muna natin, okay, sa buy setup natin. For example, dumating na siya sa point of interest natin. Okay? Then meron tayong nakitang liquidity grab like equal lows. Okay? Ganyan, meron tayong equal lows dito. Then nakakita tayo ng liquidity grab. After ng liquidity grab na yun, nakakita tayo ng reaction sa point of interest niya. Then, nagkaroon tayo ng change of character sa lower time frame natin yung tingnan natin. Okay, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 15 minutes, it depends on you na. Okay? Pag meron tayong nakitang FU candle dito, order block, anything na tinuro ko sa inyong 4 point of interest is pwede nyo yun ilagay dito once na makita nyo. Okay? Pero ang confirmation natin, kailangan may equal lows, liquidity grab. Then, after ng liquidity grab na yun, makakita tayo ng change of character. Okay? So, after nun, pwede natin siya i-trade dito. Okay? So, depende na sa inyo yan kung nasa 1 minute time frame ba kayo, 15 minutes, kung gusto nyo lang siyang gawing point of interest, valid na valid din. Okay? Pero kung nasa 1 minute naman kayo, 3 minutes, then quality naman yung risk to reward ratio nyo, then satisfied kayo, pwede nyo na siya i-trade. Okay? So, ang setup na to is T1 setup. Okay? After downtrending yung market natin, makakita tayo ng liquidity grab. Kung may equal loss man dyan, valid. After ng liquidity grab, kailangan natin makakita ng massive pump na magke-create ng change of character natin. Then, mitigation play ulit guys. After niya ma-mitigate or balikan tong area na to, then pwede na natin siya i-trade. Okay? So, depende na sa time frame na tinitignan mo kung pang point of interest ba siya or entry. Okay? This one guys is T1 setup. Okay? Una, kailangan makakita tayo ng equal lows. Okay? Then, for liquidity, yan, lagyan natin dito ng dollar sign. Yan. Kailangan natin makakita ng liquidity grab muna. Then, identify lang natin yung recent niyang high. Okay? Okay, now, kailangan muna natin makakita ng liquidity grab. Then, meron na tayong liquidity grab na nakita. Okay? Ang next naman natin kailangan makita is change of character. Okay? So, now, meron na tayong liquidity grab. Next naman natin kailangan makita is change of character. Then, after neto guys, identify lang natin kung nasaan yung mga possible entries natin. Okay? 5 minutes. Refine. FU candle guys. Okay? Meron tayong FU candle dito. Okay? So, pwede nyo yan i-expand dito hanggang mabalikan siya. So, pwede nyo na siyang i-trade. Okay? Kung gusto nyo siyang gawing point of interest, okay lang yan. Pero kung gusto nyo na rin siya i-trade, okay na rin yan. Okay? Then, targetin nyo lang tong high niya dito. Okay? Then, let's see what will happen if ibabalik. Then, the price starts to retrace konti. Okay? Nagre-retrace siya ngayon. Hanggat hindi siya nababalikan guys, okay, valid na valid yan. Kahit gaano man katagal yan bago datingan or balikan, it is still valid. Okay? Okay? Ngayon guys, okay, lalagyan ko lang muna ng palatandaan natin na may change of character na tayo dito. Okay? Para hindi kayo malito. Then, alisin ko na lang tong line natin. Okay? Change of character. So, ngayon, nabalikan na siya. Iti-trade nyo ba siya? Pwede. Okay? Pwede mong kunin yung 50%. Pwede mo siyang gamitin point of interest lang kung nakakapalan ka sa entry tsaka cut loss mo. Okay? Baba ka lang 1 minute. Ganyan. Okay? Now, then, entry. Right? Then, react. Kita nyo? Diba? So, ganon yung T1 setup natin guys. Kailangan natin makakita ng liquidity grab, then massive pump, then magkikreate siya ng kailangan change of character. Pero pag may nakita kayong mga FU candle, mas quality yun, okay? For me, mas better yung FU candle sa ganitong setup. So, sa T2 setup guys is medyo nag-fail. Pwede kayo makakita dito ng breaker, okay? Pwede kayo makakita dito ng breaker sa area niya na to. Okay? Possible din yan. Pandagdag confluence nyo na lang. Okay, possible kayo makakita ng breaker dyan. Okay. Now, after niya, bago siya mag-change of character, pwede nyo rin yan tignan for liquidity grab. Okay, pero para mas madali nyo siya maintindihan. After niya, mag-down move dito. Okay, pwede nyo itong i-consider as liquidity grab. Then, medyo nag-retrace dito yung market. Makakita lang kayo ng 1 candle, or kung nasa lower time frame kayo, retracement, biglang pump. Kailangan sa pump na yun, mababreak niya yung high niya dito sa left, which is kailangan niya magkaroon ng change of character. Okay, so hahanapin mo lang kung nasaan yung order block dito, FU candle, IFC, etc. for entry dito sa retracement niya na to bago siya mag-pump. Okay, so target profit same lang, pwede nyo targetin yung high dito and other
liquidity. Okay? Okay? So, identify lang natin muna kung ano yung possible trade natin dito. Okay? Tuturo ko ngayon guys is si T2 setup. Okay? So, dito, it's still creating another lower low. Okay? So, ito na yung magiging trading range natin sa area na to. Okay? So, pwede natin yan tingnan pag nabasag yan for change of character. Okay? Then, wait natin mabasag. Change of character. Okay? So, now, pwede mong i-trade to. Okay? Pwede mong i-trade to. Yung area na to. Then, refine lang natin. Ayan. Okay, kita nyo guys. Bago siya mag-break of structure dito, may nakita rin tayong pwedeng possible breaker, right? Pero, nag-retrace muna siya dito ng maliit. Kung nasa 1 minute time frame tayo guys, ayan, diba, nag-retrace siya dito. Pero, pag tumingin na tayo sa ibang time frame, isang candle lang siya. Right? So, ito yung tinutukoy kong T2 setup natin. Okay? Then, expand lang natin yan guys. Then, this one is change of character. This one is a change of character. Then, slow down muna bago impulsive move na nag-break ng structure or change of character. Then, let's see what will happen next. Touch, then pump. Ayun yung T2 setup natin guys. Okay? So, next naman guys is si T3 setup. Okay? So, dito, medyo accumulation phase to. Medyo matagal-tagal yung ganito klaseng setup. Okay? Pero goods lang, quality naman. Una, kailangan natin makakita ng liquidity grab. Okay, after that liquidity grab, kailangan na natin maka-change of character. Okay, tandaan nyo yung mga steps. Okay, after that change of character, kailangan niya i-mitigate kung nasaan nag-start yung liquidity grab natin. Okay, pero hindi mo pa siya i-trade doon. Mag-aantay ka muna ng break of structure, then yung fresh point of interest dito like FC, order block, etc. is pwede mong gamitin for point of interest for another long. Hindi mo siya iti-trade dito, hindi mo siya iti-trade dito, kundi after ng break of structure, doon mo pa lang siya iti-trade. Okay? Liquidity grab. Okay, wait lang muna tayo ng liquidity grab niya dito. Then, and then this one is happen. So, pwede natin ito i-consider for possible liquidity grab for T3 setup. Okay? Then, after naman nito guys, pwede mo itong i-consider for possible change of character. After niya mag-liquidity grab, kailangan naman natin next makakita ng change of character. Okay? Then, plot lang natin yan dito. Then, wait natin siya ma-break ng wick to body guys. Okay? So, now, nag-create siya dito ng another low, right? High and low. So, ang panibago nating magiging trading range is this one, okay? So, dito, meron na tayong liquidity grab na nakita, right? Liquidity grab dito. Then, trading range naman dito. Okay, so this one is meron na tayong liquidity grab plus, meron na rin tayong change of character, right? So, after netong change of character, guys, mitigation play naman yung aantayin natin. Kailangan mabalik niya yung mga area na to bago siya mag-break of structure para masabi natin siyang mitigation. Let's see if mag-mitigate na ba siya dito. And then now, mayroon na tayong tinatawag na break of structure. Then, mitigation dito sa area niya na to, guys. Then, lagyan lang natin ng text na mitigation. Ayan. Meron tayong mitigation play dyan, guys. Then, ang next naman na mangyayari is, pwede na tayo maghanap ng buy setup. Okay? So pwede natin ito i-consider as normal order block. Okay? Yan. Dito sa area niya na to, order block. Okay? Hindi pa naman siya nababalikan. Then, fresh pa siya. Then, expand lang natin siya. So, pwede tayo mag-position dito kung satisfied na kayo, kung nasa lower time frame kayo, 4 and 3. Okay? So, again, nakakita tayo ng liquidity grab. Okay? Liquidity grab ng low na to. Then, after that liquidity grab, nakakita tayo ng change of character. Then, nakakita tayo ng correction, then mitigation on this area. Then, after this mitigation, nakakita tayo ng break of structure. Then, after break of structure, doon pa lang tayo maghahanap ng entry. Hindi tayo mag-trade porket may change of character dito. Hindi tayo mag-trade porket merong liquidity grab dito. Mag-wait muna tayo ng break of structure. Okay? So, tuloy natin. Then, ayan, still creating series of higher highs. Then, respected on this area. Then, let's see.
Then, respect ulit siya. Then, nag-start na siyang mag-pump. Right? So, kung yung take profit mo lang is dito sa high niya na to, still valid. Kung tinarget mo lang yung imbalance niya na to, still valid. Okay? So, choice mo na yun. Okay? Kung targetin mo yung high niya dito, yung liquidity niya dito, take profit ka na nun. Okay? So, ngayon guys, okay, so yung T1, T2, T3 setup natin is mas better to kapag kinumbine mo siya sa higher time frame point of interest. Let's say, meron ka dito long setup, then bigla siyang nag-retrace. Pero, nakita mo dito merong FU candle, still valid pa naman yung trade. Mag-aantay ka ngayon ng T1, T2, T3 sa lower time frame. Okay, sabihin natin sa 30 minutes ka naghanap ng trade, okay, ng point of interest mo. Then, pwede ka na ngayon bumaba sa 1 minute, maghanap ka ng T1, T2, T3 setup natin. Okay, so walang rason para i-rush yan. Okay, wait mo lang muna hanggang magtuloy-tuloy. I-wait mo lang muna hanggang magpakita na yung setup na gusto natin. So, ayun lang. In this video. Peace.